Hi, magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online Sunday service. Salamat sa Diyos, tayo muli magkaroon ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita at magbulay-bulay patungkol sa salita ng Diyos na tunay na napakahalaga sa ating bawat isa sa atin, sa ating buhay. No? At ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay The Right Direction. No? So, ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng tamang direksyon na dapat nating lakaran. Amen. Sapagkat siya ang lumikha sa atin, no? Ang Diyos ang lumikha at patuloy na nais ng Panginoon na maayos yung ating buhay. Nais ng Diyos mapabuti tayo at sa pamamagitan ng kanyang salita, tunay na tayo ay kanyang papatnubayan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Tayo ay gagabayan ng Panginoon. Sabi sa Psalm 119 sa verse 105, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. No? So bakit kailangan natin ng liwanag or ng tanglaw sa ating buhay dito sa sanlibutan? No? Dahil tunay na ang itong sanlibutan ito nababalot ng dilim dahil sa mga kasalanan. No? At dahil sa mga kasalanan ginagawa ng tao, palala ng palala ang sitwasyon ng ating mundo. No? Yung mga problema, at andito pa tayo sa pandemya, mga kaguluhan, kasama pa dyan yung mga kalamidad na nararanasan, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At maraming tao ay nawawalan na ng pag-asa, no? Hindi nila alam kung saan sila patungo, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa kanilang buhay. No? Walang direksyon, maraming tao walang direksyon. At punong-puno ang ating mundo ng mga opinyon ng tao, salita ng tao. No? At kadalasan naririnig ng tao ay yung mga hindi totoo, yung tinatawag sa panahon natin na fake news, no? Kaya naman narito tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, to spread the good news, to share the gospel, to share the word of God, that Jesus is the word of God, Jesus is the only way to the Father, He is the way, the truth, and the life, no? At siya ang ating hari, ating Panginoong Jesus. So, yung title natin, The Right Direction, paano tayo mapupunta or lalakad doon sa tama na landas na nilagay ng Panginoon. Sabi, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Ang pumapatnubay sa atin ay ang kautusan ng Diyos, ang kanyang salita, yung kanyang instruction. No? Sinasabi ng Psalm 119 na to, actually napakaraming verses na itong Psalm 119. No? It is dedicated actually singularly to honoring and proclaiming the value of God's word, no? Yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay, tunay na napakahalaga. Pero marami ang hindi nakakaalam. Kaya naman narito tayo na mga Kristiyano, mga tinawag, no? Sagutin natin yung panawagan ng Diyos na ating talagang gawin yung kanyang kalooban. Ano yung kanyang kalooban? Na ipalaganap ang katotohanan na siyang magpapalaya sa mga tao. Papalaya saan? No? Sa mga kasinungalingan ng diablo, sa mga kasinungalingan dito sa mundo. Yung mga opinyon ng mga tao na maraming tao nabubuhay sa sarili nila, sa sarili nilang kalooban, sa sarili nilang mga kagustuhan. At ngunit hindi nila nakikita, no? Na patungo sila sa maling direksyon, na patungo sa kapahamakan. Ayaw ng Panginoon na kahit isa ay mapahamak, mahal na mahal ng Diyos ang tao, no? Kaya sabi, ang kanyang salita napakahalaga, no? Yung psalmist yung nagsasalita dito, sinabi na ang salita ng Diyos na ating liwanag na tumatanglaw, no, sa lahat ng ating daraanan. Katulad ng yun nga, inahalin tulad sa lampara, brightness a path for our feet to walk, no? So, para tayo ay makita natin yung dinaraanan natin step by step. No? Ibig sabihin yung mga desisyon natin sa buhay, yung mga ginagawa natin, malalaman natin kung ito ay tama o kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Malaman natin na ito ba ay ayon sa kanyang kalooban at nakakalugod sa kanya. No? God's word provides the illumination and guidance we need to walk in this world. No? Na kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Yung sinabing lamp, no, sa passage na ito ay sabi dun sa Hebrew, ang
pangalan ng lamp na yon is Ner, no? It refers to small clay lantern with a solitary wick. The psalmist describes the word of God as a lamp carried on his journey to distinguish the way and keep him from stumbling off of course and going astray, no? So para hindi maligaw, ang tinutukoy dito, ang dinidescribe dito ay yung yung psalmist, yung siya ay nasa journey or siya ay naglalakbay, no? At yung kanyang dala ay yung lampara na talagang magdi-distinguish ng kanyang mga daraanan upang hindi siya maligaw, upang hindi siya matisod, hindi siya mapahamak, no? So yun yung pagkaka-describe dito sa verse na to. The light of God's word allows us to see the right direction. So Jesus is the light, sabi ng Panginoon, no? John 8:12, I am the light of the world. Whoever walks with me or follows me shall never walk in darkness. No? Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Siya ang ilaw ng sanlibutan. At siya ang dapat nating sundan, yung kanyang salita. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. At He's the living Word of God. Kaya naman napakahalaga ng ating pagkakilala sa Panginoong Hesus. Yung ating relasyon sa Diyos. At ang kanyang salita na dapat tumimo sa ating puso at magbunga, magresulta, no, ng mga mabubuting bagay na nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. So, it allows us to see the right direction. Yun ang salita ng Diyos na dinescribe as lamp, no, sa ating paa at liwanag sa ating daraanan. It is God's guidance for us for our travels through life on earth. No, sa ating paglalakbay, sabi nga ng Bible, tayo ay strangers lang dito sa mundong ito. No? Stranghero, manlalakbay. Bakit? Dahil ang ating citizenship ay nasa langit na. No? Nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus, tayo ngayon ay nagkaroon ng liwanag sa ating buhay. Naunawaan natin yung kahulugan ng ating buhay. Na tayo ay mabuhay para sa Diyos, hindi para sa ating sarili, hindi para sa mga bagay sa mundo, kundi masunod natin yung kalooban niya, no? Dahil ang ating mundo, ang ginagalawan na ito ay tunay na temporary lang, no? At mayroong inihanda ang Diyos na panibagong mundo, langit at lupa para sa lahat ng kanyang mga anak, no? Kaya naman napakahalaga ng salita ng Diyos, malaman natin kung tayo ay nasa tamang direksyon, no? Yung right direction. At sabi dito sa Proverbs 6:23, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. No? Sa English, for the commandment is a lamp. No? Proverbs 6:23. Yun din ang ginamit. No? Yung kautusan ng Diyos ay lampara at nagtuturo, no, sa atin ng tamang direksyon. And the teaching a light, yung kanyang katuruan ng Diyos, no, ay ilaw. And the reproofs of discipline are the way of life. No? Yung correction ng Panginoon. Paano tayo kinokorek ng Diyos? Through circumstances, through His Word. No? Kinokorek tayo ng Panginoon. At tunay nga na ang salita niya ay napakahalaga na malaman natin, no, sa araw-araw kung ano ba yung dapat nating isabuhay. No? Proverbs 6:23 offers a companion thought, no? Nakakalitulad nung binasa natin sa Psalm 119. Yung instruction ng Panginoon napakahalaga. His instruction are the way of life. The guidance referred to the biblical writers is not the advice of career counselors, no? So maraming mga advisors dito sa mundo, no? May mga advisors about your career, about your goals in life, no? Marami tayong makikita sa internet yung mga advice about sa buhay-buhay, no? Ibig sabihin yung mga sitwasyon ng buhay. Pero ang pinakamahalaga, ang totoo talagang advisor, walang iba kundi ang ating Diyos, no? Through the Holy Spirit, through His Word, no? Tayo ay papatnubayan ng Panginoon. And the best advice is the Lord's
advice, no, sa ating buhay, yung kanyang salita. Kaya hindi ito katulad ng mga advisor dito sa mundo, yung mga opinion ng tao, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Yun ang sabi ng Diyos sa Isaiah. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang salita ng Diyos, malaman natin. At ito ay maunawaan lang natin kung ang ating puso ay talagang may pagpapakumbaba sa Diyos, yung merong totoong pag-amin ng ating mga kasalanan, yung total surrender sa Panginoon. Amen. So, yung mga ideas dito sa mundo like moral relativism, situational ethics, and subjectivism make staying on the light path all the more challenging and perplexing. Yung mga sinasabing worldly voices, no? Mga opinion ng mundo, no? Kaya nga mas maraming nababalitaan tayo ng mga bad news, no? Social media, sa mga balita, no? Sa telebisyon. Kaya sabi, there's no such thing as absolute truth. Yun yung opinion ng mga tao, no? Worldly voices, kiniklaim nila. Kaya sabi niya, there are many paths to God, no? Sinasabi nila, pare-parehas lang naman tayo lahat, no? Na kinikilalang Diyos. Pero kung ating ibabatay sa katotohanan na salita ng Panginoon, no? Tunay nga ba na pare-parehas ang mga tao na kinikilalang Diyos? No? At sinasabi pa nila, there's no such thing as an absolute truth, no? Just do what feels right. Yun yung mga opinion ng mundo eh. Gawin mo kung ano yung gusto mo, buhay mo yan, no? Buhay mo yan. Wala silang pakialam. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Kung ano yung nararamdaman mong makakabuti sa iyo, no? So alam nyo, ang sabi ng Biblia, we live by faith, no? Not by feelings. We live by faith and not by sight, not by the opinions of this world. Yung mga worldly people, no? We live by faith in the Son of God, no? We live by faith. We entrust our life to the Lord, no? Dahil tunay na masusumpungan natin ang absolute truth sa kanyang salita, no? And Jesus is the truth. Kaya sabi ng Panginoon, if we will continue in His teaching, no? In His instruction, we will know the truth, and the truth will set us free. Amen. At tunay tayong mga alagad ng Panginoon kung tayo'y nagpapatuloy. Tunay tayong mga anak ng Diyos. If we aren't careful about the choices we make, if we listen to these voices rather than rely on God's illuminating truth to guide us on the right roads, we will quickly encounter grief and ruin, no? Huwag tayong makikinig kung kani-kaninong tao, no? Kahit na sinasabi nilang sila ay Kristiyano, no? Tapos sinasabi nilang sila ay nakakakilala sa Diyos, no? Punta pa rin tayo doon sa pinaka-root, no? Pinaka-source ng katotohanan. Source talaga ng ilaw, ng liwanag. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? Kasi kung makikinig tayo sa salita ng tao, opinion ng tao, no? Tayo ay magkakaroon ng most likely yung kalungkutan, no? Kapahamakan kadalasan ng nangyayari. Ang salita lamang ng Diyos ang nagpo-provide sa atin ng tamang direction. Yun, yung title natin, The Right Direction We Need, no? Ay ang patnubay natin ay ang salita ng Diyos. Sabi sa 2 Peter 1:19, no? It describes it as reliable lamp shining in a dark. Sabi doon, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your heart. So, napakahalaga ang sinasabi rin dito sa 2 Peter, no? Yung prophetic message as something completely reliable. Yung mga propesiya ng Biblia, no? Katulad sa panahon natin ngayon, we are living in end times, last days, tunay na nangyayari. At siya dapat nating paniwalaan, panghawakan yung mga sinabi ng Panginoon patungkol sa panahon natin. At sabi, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang
maliligtas. No? Ang sabi pa sa Timothy, marami sa panahon natin, no, kahit mananampalataya ay maraming tatalikod, no? Maraming manlalamig, no? Maraming madadaya, even the very elect. Kaya ano ang dapat natin laging isapuso, no? Ano yung magliliwanag dapat sa atin? Hindi yung salita ng tao, hindi opinyon ng mundo. Dapat maghari sa atin, ang magliwanag sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus na siyang tunay na liwanag. No? The Apostle Paul told his young protege, no? Sino yun? Si Timothy, yung kanyang protege. All scripture is inspired by God. No? 2 Timothy 3:16. And it is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. No? Ginagamit ng Diyos yung kanyang salita to correct us, no? To teach us, to make us realize kung ano yung mali sa ating buhay, kung ano yung dapat baguhin. No? Kung pag sinabi ng Panginoon, kumanan ka, no? Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang kakanan, huwag kang kakaliwa, diretso ka lang. No? Sundan mo ang Panginoong Hesus, yung kanyang salita. At ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang tayo ay ihanda, no? At i-equip, sinasabi, na tayo ihanda para sa mga mabubuting gawa. No? If we study God's Word frequently and diligently, yung may katsagaan, kasipagan, na inaaral natin ang salita ng Diyos, if we give it our full attention, it will provide us with the direction, correction, and wisdom. So, nais ba natin magkaroon ng wisdom? Nais ba natin magkaroon ng karunungan mula sa Diyos? Hindi yung karunungan ng mundo. No? Hindi yung salita ng kung sinong tao o kung sinong sinasabing matalino dito sa mundo. No? Nais ba natin magkaroon ng wisdom from above? Let us study the Word of God. Let us submit our life to the Lord. No? Humble ourselves before God. No? And yung wisdom ay ipagkakalob ng Panginoon, yung mga fresh revelations. No? The wisdom we need to succeed in life and to do the Lord's work. No? Hindi tayo magtatagumpay sa pinapagawa ng Diyos sa ating buhay o sa buhay na ito. No? Hindi tayo magtatagumpay kung walang patnubay, kung walang gabay, kung walang karunungan mula sa Diyos. No? That's why yung title natin, The Right Direction. Sino ang makapagturo sa atin ng tamang direksyon? No? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? And by the power of the Holy Spirit, He will lead us in the way we should go. No? Obeying God's word brings blessings and rewards. No? So, pag nalaman natin yung salita ng Diyos, hindi lang wisdom, hindi lang correction yung matatanggap natin, hindi lang niya pinoprovide yung tamang direction sa buhay natin. Meron pang reward, no? And blessings na matatanggap tayo sa Panginoon. Wow! Hallelujah! Kaya nga sabi dito sa Psalm chapter 1, verse 1 hanggang 3, no? Sabi, oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Napakaganda ng sinasabi dito, no? Sa Psalm 1, verse 1 hanggang 3. Na yung hindi sumusunod doon sa mga advice ng mga masasama, hindi nakikisama doon sa mga ginagawa ng mga makasalanan, no? Hindi nakikijoin sa mga mockers, no? Sa mga tumutuya sa Diyos, no? At sa kanyang mga gawain. Pero ang kaligayahan, no? Kapag ang kaligayahan, they delight in the law of the Lord, yung kautusan ng Diyos, no? That's why there's always joy in our hearts. There's always peace, no? Sa buhay natin in any circumstances, no? Sa mga problema, sakit, karamdaman na naranasan natin, no? There's joy. There's hindi ma-describe, no? Bakit?
because of God na naghahari sa atin, no? Na yung kapayapaan sa buhay natin. God comforts us. He's our comforter, He's our helper. The Holy Spirit, through the Holy Spirit, we are more than conquerors, no? Kaya sabi doon, ang taong talagang pinanghahawakan ng salita ng Diyos, meditating on it day and night, ay katulad ng puno na nakatanim sa tabi ng batisan, at ito ay namumunga sa kapanahunan, sa kahit anong panahon. Hindi natutuyo ang mga dahon, at anumang kanyang gawin ay magtatagumpay. Amen? Because of the Word of God that provides us right direction. The Word of God provides us correction, wisdom. No? Kaya ganun din yung sinabi sa Exodus 15:26, sa Psalm 128 verse 1, no? Sa James chapter 1 22 to 25, no? Kaya yung wisdom ay matatagpuan natin, no? Ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay talagang tinanggap natin yung kanyang salita, no? At patuloy nating inaaral. Kaya sabi, God's word has extraordinary power, no? Extraordinary power. Kapangyarihan, makapangyarihan sa ating buhay. At sa pagbabasa natin or sa search natin, no? Pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon, there's always a fresh revelation na binibigay ang Panginoon sa atin, no? Extraordinary power. Kaya sabi sa Hebrews 4:12, no? For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. No? Yun ang sabi sa Hebrews 4:12. Napaka halaga ng Word of God. Ito'y buhay. No? Buhay. Alive and active. Ito ay matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Talagang ito'y nagpe-penetrate, no? Sa ating puso. At kapag ito'y tinanggap natin, kahit tayo nasasaktan, no? Sa masakit na katotohanan na nalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kapag kinorek tayo ng Diyos, nagbigay siya ng instruction, no? Tayo ay mag-submit at makakatanggap tayo sa Panginoon. Blessings and rewards, no? Hindi lang yun, no? Wisdom, knowledge galing sa Panginoon. The Word of God is alive because He is a living God. Amen? The Word of God is alive. Jesus is alive. God is alive. Amen. Hebrews 3:12. His words are full of life, power, and productivity. Full of energy. They cause things to happen. Mababasa rin natin yun sa Psalm 33 verse 9. No? Kapag ang salita ng Diyos ang hinayaan nating maghari sa ating buhay, no? Kapag hindi natin inignore, no, ang salita ng Diyos, kapag ito ay isinabuhay natin, God's Word will take an active presence in our lives. Nais ba natin na maging active ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Na God, no, na siya ang naghahari sa ating buhay. Nais ba natin, no? That He is always active in our lives. Let us not ignore His Word. Let us not ignore His correction. Let us not ignore His redirection. No? Pag tayo sinabi ng Panginoon na mali na yung ating ginagawa, mali na yung ating nilalakaran, no? Tanggapin natin yung correction mula sa Panginoon. And He will direct us to the right direction. Amen. We can trust the Word of God to accomplish whatever purpose God intends for it and to prosper whatever He sends it. Mababasa natin yun sa Isaiah 55. Basahin natin sa Tagalog. Isaiah chapter 55 sa verse 11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. No?
Napakaganda nung sinabi dito sa Isaiah 55 verse 11. Kanyang salita na galing sa bibig ng Diyos ay hindi babalik sa kanya ng walang katuturan. I-accomplish ng salita ng Diyos yung purpose, no? Kung ano man yung purpose ng Diyos, at and to prosper wherever He sends. Parang binhi, no? Inalintulad sa binhi. Ito ay talagang tutubo at walang makakapigil. No? Hindi babalik sa kanya ng walang katuturan. Ito ay matutupad, no? Kung ano man ang sinasabi or balak. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Amen? At tunay nga na natupad at natutupad at matutupad pa, no? Ang salita ng Diyos. Ang lahat na nasusulat. Amen? For this reason, we ought to study the Word of God. Kaya, let us meditate on it. No? Basahin natin yung Psalm 119. Balik tayo sa 119. Dito tayo sa verse 97. No? Trust tayo ng konti. Sabi, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. No? Napakaganda. Sabi nung nagsasalita dito, ang kanyang ang utos ng Diyos tunay niyang iniibig. Sa araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Ating nasa isip, ating nasa puso, sinasabuhay natin ay dapat ay ang salita ng Panginoon. No? Hold firmly. No? Stand firm in faith. Hold firmly to the Word of God. Philippians 2:16. Basahin natin. Dito pa rin sa Tagalog. Philippians 2:16. Ang sabi dito sa Tagalog, habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. So, ang nagsasalita dito si Apostle Paul. Sabi niya, habang pinapahayag nyo, mga taga-Pilipos, yung kanyang sinasabihan dito, no? At related din to sa lahat, mga Kristiyano, sa lahat sa atin. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang hirap at pagod ko sa inyo. Tunay nga, yan ang encouragement sa atin ni Apostle Paul at ng salita ng Diyos. Hindi mawawala ng kabuluhan yung ginagawa natin na pinapagawa ng Diyos. Ito ay hindi babalik sa Diyos ng walang katuturan, no? At tutuparin ng salita ng Diyos ang lahat ng purpose, yung balak ng Panginoon, no? At magtatagumpay, no? Lahat ito ay matutupad, no? Ang nasusulat. Kaya let us hold firmly to the Word of God and hide it in our hearts, no? Sa ating puso, isabuhay natin at wag nating hayaang ito ay manakaw, no? Yung salita ng Diyos sa ating buhay. Dito tayo sa Psalm 119, balik tayo sa Psalm 119. Basahin natin yung verse 11. Ang sabi dito, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan. Ayun. Upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sa English, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Kapag ang salita ng Diyos ang laging nasa puso natin, we are always aware kung ano yung mali at tama na ginagawa natin. O yung kung tayo ba ay nasa katotohanan o nabubuhay sa kasinungalingan. So, ang banal ng kautusan ng Diyos, no? Sabi, sa puso ko ay iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Amen. Christians can say to God, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Because the word of God is the living energy and the word of God is alive and it is active. It provides illumination o yung liwanag sa ating buhay. Provides insight, no? Sa
buhay natin. It provides direction and guidance, no, for our pilgrimage through a dark and sinful world. So, nandito tayo, alam natin, ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. No? At nakita natin yung resulta ng mga kasalanan na ito na ginagawa ng tao. Pag sinabi kasing kasalanan is, ang ibig sabihin ng kasalanan, yung hindi mo tinatanggap, no, ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo tinatanggap yung kanyang salita. At ikaw ay nabubuhay ayon sa iyong nararamdaman, ayon sa iyong nais mo. No? Yun yung, at nagre-resulta yon ng kasalanan. Yung mga nababalitaan nating mga kaguluhan, yung mga krimen, no? Yun ang resulta nun. Dahil sa hindi pagsunod, no? Hindi pagtanggap sa tunay na Diyos at sa kanyang salita. Kaya nga, yung title natin, The Right Direction, ito ay kinuha natin sa Psalm 119 sa verse 105. No? Sabi muli doon, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. No? Kaya naman napakahalaga, kapatid, na maibahagi natin ito. Wag nating sarilinin. No? Yung salita ng Diyos, maraming tao pa ang hindi nakakarinig ng katotohanan at maraming tao naliligaw, hindi nila alam kung saan sila patungo. Maraming tao nawawalan ng pag-asa o wala ng pag-asa, no, sa panahon natin ngayon. But if we will share the Word of God, kaya nga sabi ng Panginoon, tayo ay maging asin at ilaw sa mundong ito. Yung mga nabubuhay sa kadiliman, ibahagi natin yung liwanag na natanggap natin sa Panginoong Hesus. Yung liwanag na natanggap natin sa Diyos. Ano yung liwanag na yun? Yung salita niya. Amen. Yung kanyang instruction. Yung direction. Nagbumula sa salita ng Panginoon. Yun yung ating ibahagi. In every opportunity, in every way, let us share the truth. Let us share the gospel. Testify. Yung mga naranasan natin sa buhay natin. Let us testify about the goodness of God. And let us continue to live by faith. Not by feelings, not by emotions. Let us live by faith and not by sight. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ito ang ating isabuhay. Amen? Yun lamang po ang maikling mensahe sa atin na nais kong ibahagi. At salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na kahit tayo ay through online lamang ating service sa ngayon, no, ay salamat sa Diyos na ito pa rin ay paraan upang maibahagi ang kanyang salita at siya ay maitaas, makilala ng lahat ng makakarinig nito. Amen? Kaya naman mga kapatid, patuloy lamang tayo, no? Kung ikaw ay nangihina, no, sa pananampalataya, no, huwag tayong tumigil sa panalangin. Kung ikaw ay nanghihina, no, physically, emotionally, mentally, o kung ano man ang mga bagay na sitwasyon natin ngayon. Kaya sabi, itaas natin lahat yan sa Panginoon. At siya ang tutulong sa atin. At andyan naman sa atin, nanahan sa atin ng banal na Espiritu. He's our helper. He's our teacher. He's the advocate. He's everything we need. Kaya napakahalaga ng ating patuloy na pag-submit ng ating buhay sa Diyos. Tayo magpasakop sa Kanya. Amen? Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat na sa langit. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin. Kami online service, online Bible study, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na tunay na tanglaw sa aming daraanan, liwanag sa aming daanan, lampara sa aming mga paa, Panginoon, na tunay na nagbibigay sa amin ng tamang direksyon. Your word, Panginoon, is alive and active because you are our living God. At ikaw ang tunay na Diyos
makapangyarihan sa lahat, na siyang magbibigay sa amin ng tamang direksyon. And we pray, Lord, may you continue to give us wisdom sa araw-araw, at your will be done in our lives, Panginoon. Lord, may you grant healing. We pray, may you grant healing, Panginoon, sa lahat ng may mga karamdaman ngayon na nakikinig, Panginoon, na maabot ng boses na ito. May you grant healing, Panginoon. Hindi lang physically, emotionally, Panginoon, may you grant healing, Panginoon, sa bawat na nahihirapan, O Diyos. Emotionally, physically, mentally, and above all, spiritually, Panginoon. Lord, truly, Lord, you are everything we need, Panginoon. And you are our Savior, Panginoon. You are our great healer. We thank you, Panginoon. We receive by faith the healing, Panginoon, that comes from you, O God. Salamat, Ama, at patuloy, O Diyos, na gamitin mo kami mightily in every way na nais mo, na ang kalooban mong mangyari, O Diyos, at ikaw ang maitaas, maluwalhati sa aming buhay. Salamat, Ama, sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. At hanggang sa muli, mga kapatid, stay with Jesus, continue to share the gospel, and continue sa salita ng Panginoon. To God be the glory, at ingat kayong lahat.